Sa wakas, gumalaw na ang Magnolia Chicken Templados. Nakuha na nila itong si Xavier Lucero mula dito sa Northport Batang Pier kapalit ni Gio Haladon at ni Abo Tratter. Base doon sa reaction ng mga fans ng Magnolia, parang medyo lugi daw sila dito. Pero sa totoo lang, napakalaking bagay nito at nanalo Magnolia doon sa trade. Siguro hindi lang nila masyadong nakikita yung nilaro nitong si Xavier Lucero at ang isa pa dahil galing ito sa ACL injury. Pero tandaan natin si Ian Sanggalang galing din niya sa ACL injury. Nakita nyo naman kung paano maglaro ngayon. Ang mga players ngayon kaya mag-recover sa ACL injury basta wag lang yung paulit-ulit katulad nitong kay Jeremiah Gray at kay Kevin Alas. Sa tingin ko maganda ang kondisyon nitong si Xavier Lucero at yan ay isang magaling na player, pwedeng-pwede ito na maging Jamie Malonzo at alam ko na magagamit itong mabuti ni Coach Chito Victolero. So yan ngayon ang maganda dito sa Magnolia Chicken Templados. Ito si Abo Tratter hindi naman nila ginagamit so okay lang nawawala yan. At si Gio Halalon kahit mawala nandyan na si Jerome Lastimosa na dinraft nila. Pero hindi dito natatapos ang revamp sa Magnolia. Meron pa silang mga players na ite-trade at ito ay si Calvin Abueva at si Paul Lee. Itong kay Calvin Abueva medyo urong-sulong yung trade yan dahil alam natin ang Converge gusto itong makuha. Ang Magnolia hindi pa makatiyak kung diretsahang ite-trade si Abueva dito sa Converge. Kasi depende yan kung sino ang i-offer na kapalit ng Fiber XRs. Samantala naman, pwede rin kasi na maging 3-way trade yan. Baka pati Northport Batang Pier ay masama. So hindi pa maliwanag. Ang maliwanag dito, ang Magnolia hindi pa tapos dito sa mga trades nilang ginagawa. Kaya sa tingin ko, magkakaroon ng iba pang movements. As it is, itong Magnolia, sinigurado lang na makakakuha sila ng isang big man na magagamit nila at ito nga ay si Lucero. Sinubukan daw ng Ginebra at ng San Miguel na kunin ito si Xavier pero naunahan sila ng Magnolia. At magandang balita yan para dito kay Coach Chito Victolero na at least nakaisa sila. Ngayong gumalaw na itong San Miguel, itong Magnolia Chicken Templados at Barangay Ginebra, ano kaya ang balak ng TNT Tropang Giga? Ang paniwala ng karamihan itong Magnolia ay pinagmastang mabuti ng TNT at sa ngayon ay sila naman ang susunod. Alam natin medyo hindi maganda ang loob ng TNT ngayon dito sa PBA dahil na-delay yung pag-approve sa trade kay Renan Batak pero ito sa SMC sobrang bilis. Pero ganun pa man gagalaw pa rin itong MVP group at sa tingin natin ay susubukan nila na kunin na itong si Christian David mula dito sa Blackwater Bossing para lumakas yung kanilang lineup. Alam natin na itong TNT tropa ngayon medyo kapos pagdating sa big men dahil nadali ng injury itong si Brandon Roser at nagre-recover pa si Poy Eram. At itong si Kelly Williams ay mukhang hindi na o-opera ng kontrata, baka pa-retiro na yan. Plus si Jewel Ponferrada na trade. So ito ngayon ang problema ng TNT, kulang sila sa big men. At yan si Christian David malamang kunin, wag na rin tayo magtaka kung pati ito si Raymond Almasan ay kunin ng TNT tropa. Kaya tignan na lang natin kung anong gagawin ni Chot Reyes. Pero importante dito sila sa Blackwater titingin. Plus itong sa NLEX Road Warriors dahil baka itong si Cedric Bearfield at Robert Bolick parehong kunin niya ng TNT para siguraduhin na magiging super lineup na sila. At susubukan din daw ng TNT na kunin yung rights dito kay Ray Ray Parks kung sakaling magdesisyon siya na bumalik sa PBA. Yung rights niya sa PBA nandito pa rin sa TNT pero itong si Ray Ray Parks syempre nasa abroad yan at mukhang gustong i-buyout ng tropa yung kontrata niya. Pero syempre medyo mahabang usapan yan dahil sa abroad. So, ang focus muna ng TNT ay dito sa mga players na nandito sa PBA na pwede nilang magamit. As it is, kailangan siguraduhin ng TNT na hindi sila mapag-iiwanan. Hindi lang ng SMC kung hindi itong Converge at Rain or Shine na talagang naging super lakas ngayon yung lineup nila dahil sa mga nakuha nilang mga players.